iniimbitahan ko po ang lahat as we welcome our dear lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, makakaupo tayong lahat. Alam niyo po, totoo yun. Kahit hindi niyo ako na-miss ko kayo. Hindi niyo lang ho alam, pag pumunta kayo ng airport, pagkalapag ng eroplano, at nagbigyan ng konting panahon, hindi pa bukas yung pintuan ng eroplano, lahat ng Pilipino nakatayo na. Pati sa mga bus station, train station. You know why? Because everybody wants to go home. Lahat ho gustong makauwi. Hindi dahil gabi na. Hindi dahil tapos na yung trabaho. Because everybody loves to see their family. Lahat ho nagmamadali haggard yung mga itsura, pero they don't care. Why? Because ang gusto ng mga Pilipino, makauwi na. Yun din po yung nararamdaman ko nung time na yon. You know, bagamat you eating good food, ministering to the body, maraming nabibless, marami pong natutuwa, pero ang isang totoo, iba pa rin, sobrang nakakamiss ho. Yung nasa sarili kang bahay, sarili kang tahanan. Pag nandun ka sa sarili mong tahanan, you are very, komportable ka, open ka, pwede kang kumain sa paraang gusto mo, matulog ng nakahilata, talagang wala kang iniisip kung ano yung titingin nila sa'yo, iisipin nila sa'yo. Why? Because it's your family, it's your home. Ako rin, pag nandito, hindi ako nag-iingat ng sasabihin. Kumbaga, totoong-totoo, what you see, what you get. Natural, pag nasa ibang lugar ka, nasa ibang church ka, hindi naman nila maiintindihan kung sino ka, ano background mo palagi, and you cannot explain everything. Kaya lagi kang, dinumero yung kilos mo, ingat na ingat ka, at may purpose ka lang, ito lang dapat ang sasabihin. Hindi ka pwedeng mag-correct doon, mag-rebuke doon, because it's not your house, hindi mo mga anak yon. Pero the moment now, when you came back, ako pagbalik ko ho, sobra kanina sa first service, ang saya-saya ko. Kasi, hindi lang siya kasi tayo nagsasama-sama para magsimba. Hindi yun, alisin nyo na sa isip nyo, pag nandito kayo, nagsisimba kayo. Dahil ang simbahan ho, hindi ito. Kayo yung simbahan. Kayo yung bahay ng Diyos. The Lord decided to reside His majesty on each one of us. So wherever you are, whenever you are, kahit kailan, kahit saan, kung nasan man ho kayo, dala nyo ang Diyos. God is with us. He lives on the inside of us. Ano maganda pag nagsasama-sama tayo dito? Yun, napapalakas tayo. Nakikita natin isa't isa. We have the chance to serve each other. We have the chance to worship together as family. Yun ang maganda doon. Pero yung effect noon, spiritually together with your God, walang effect. Pero together with us, with our personally, ang laki ng effect nun sa atin. Para huwag kayo makondem. Di na naman nakapagsimba, ang dami ko na namang absent, huwag kayo makondem sa bagay na yon. Because kahit nandun kayo sa bahay, nandun din ang Diyos. Kahit kung nasaan kayo, the moment that you put your thoughts, hearts, and mind para sabihin, Lord, you are here in this place. Then, that is where yung manifestations, awareness, doon nangyayari yun. Pero iba pa rin pag nandito ka, nagsasama-sama tayo. Iba pa rin masaya. Pagka yung ang katabi mo, kapamilya mo. Kahit di mo kilala, tingnan mo ngayon nasa kanan mo, sa kaliwa mo. Kilala mo na ba yan? Baka mamaya. Pag nawala yung bag mo, alam mo na. Hindi siya, siyempre, baka nakalimutan mo lang. But, ito yung pamilya na pwede tayo we can teach each other, ganito tayo kakomportable. Pero, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Alam niyo, pagdating ko doon, sa South Korea, preaching, sa mga tao, mga churches, naglalagay tayo doon ng sobrang laking blessing. Pero at the same time, ang dami ko rin natututunan. Habang nandun nga ako kami, ang haba ng mga listahan ko kasi ninonotes ko talaga lahat ng mga bagay that I can learn. Na hindi ko matututunan kung hindi nyo ako sinend out, pinadala, together with us, ng ibang mga team. Supposed to be, dapat mas maraming pastor ang magandang makarating para mas makita nila, mas maraming matutunan. Minsan iniisip ng mga taga-Korea, ako yung nagtuturo sa kanila, pero ang totoo, ako yung mas maraming natututunan.
Minsan ganun eh. Alam niyo kailan nagiging estudyante ang estudyante? Ang teacher, I heard may isang saying, sabi niya, the students are ready when the teachers arrive. But when the students are really ready, the teachers need to left. Ang estudyante daw, pag ready na, dadating yung teacher para magturo. Pero pag ang estudyante talagang ready na, di na kailangan ng teacher. Why? Kasi dun ka nagiging mas uhaw, dun ka mas gustong matuto. Dun mo gusto na hindi na nakasalalay sa tao. Ito yung gusto kong talakayin ngayong araw na ito. Na ang church po natin, I don't want our church to be personified, to be center ng person. Ang gusto natin, ang church na ito, walang ibang superstar kundi ang Diyos. What we want in our church, may mga ino-honor tayong tao, pero the most important thing actually is to find this place a home of a growing church. When I say home of a growing church, my point, hindi yung facilities yung nag-grow. Hindi yung bilang ng mga tao yung nag-grow. Ang nag-grow talaga, tayo mismo as a person. Paano natin hinahandle yung finances natin, emotions natin, health natin, relationship natin, pakikitungo natin sa iba't ibang mga tao. That's how we grow on each other. At sa buhay na ito, wala tayong ibang pwede talagang puntahan kundi mag-grow. Kasi pag hindi tayo na mag-grow, pipiliin lang natin, hindi, basta ito yung kinagisnan ko, ganito na ako. Ito ako pinanganak, ganito ako mamamatay, ayoko matuto, ayoko mag-grow, okay na ako dito. Sayang namimiss natin yung mas magpapagaang, magpapaganda, magpapalakas, magpapabago talaga ng mga araw-araw na buhay natin at ng ibang mga tao. When we miss the growth. When I went out sa church o sa ibang bansa and then nakikita ko yung iba-ibang mga cultures, traditions, suddenly na-realize ko, grabe, yung church pala natin ito, Enel Tondo, are really growing as a home, as a family. And in fact, marami sa inyo, dreams already been made here in church. Marami mga pangarap na nabuo. Yung iba nga, dito nyo na nakita yung mga love life nyo. By the way, kahapon, mabuhay ang bagong kasal. Si Jerry, Spencer, Jerry, stand up, Jerry, and Edna. The newlywed couple, kinasal po yan. You know, silang dalawa. And, saan sila nagkakilala? Sa church. You know, nag-meet kung saan mayroong nangyayaring gawain ng Panginoon. Thank you, Edna. Thank you, Jerry. So, a lot of things happen whenever you are in a church, set up like this. Ang daming nangyayaring maganda. Ngayong umagang ito, I want to talk about yung heart ng isang tatay. Gusto kong i-pour out yung heart ko for every one of you. At sana makita nyo rin, mai-apply nyo ito sa inyong mga sariling tahanan. Sa mga magiging tatay at nanay, apply these teachings. Sa mga nanay at tatay ngayon, make sure na you are doing it. And if there are pastors or leaders that are watching right now, this is very important, itong father's heart. A pastor may miss a Sunday. Mamimiss ko yung Sunday. 2 Sunday ang namiss ko eh. Pero hindi namimiss ni God yung Sunday. Kahit wala ang pastor, ang leader o ang kahit na sino, the Lord is always be on that place. Pag wala ako, hindi ko sinama si Lord. Nandito pa rin si Lord. Before I came and before I go, the Lord is already in each one of you. Upon, within, in us. Kumbaga, nandito siya kasama natin corporately, nandito siya kasama natin individually, at nandito siya kasama natin in this place actually. Ganon si Lord. So nobody can say na bit-bit ko ang Panginoon, dala ko sa South Korea, kaya nagkaroon doon ng fire o nagkaroon doon ng miracles or something like that. Dahil kahit wala ka doon, God can perform miracles. Kaya lang iba, when our people are willing para sabihin, God is here. Mas nare-recognize, mas nagiging aware ka. Noon, kayo din sana maging ganitong, maging ugali natin. Pag umaalis kayo ng abroad, ng trabaho, babalik kayo, I don't want you to come back and then you want to find out what went wrong. Tinuro sa akin ng Panginoon that whenever I will come back, I need to thank God for what went right. Nung umalis ako, may mga nag-chat sa akin, ito yung nangyari. Alam nyo ba, nung second service, kung umating kayo nung second service, ang attendance natin talagang wala ka na yung maupuan, punong-puno talaga, di ba?
Kung nandito kayo nung ganitong oras, nung linggo, punong-puno hanggang dyan. Kaya nga buti may ganyan ta extension. Yung mga nandyan, by the way, special people yung mga nandyan. Ha? Sa gilid. Meron kayong libreng popcorn dyan sa gilid. Buti nga may ganyan na tayo. Na-extend na natin eh. Kaya sabi ko, nung nare-receive ko yung mga report na yon, sabi ko, maganda palang nawawala ako. Sana pala, huwag na akong bumalik kasi mas maraming tao eh. And it means, kesa yung babalik ka, hahanapin mo lahat yung mali. Alam niyo yung mga anak nyo, pagka aalis kayo, tapos pagbabalik kayo, mas gusto nilang huwag na kayong bumalik kasi laging mali nakikita natin. Kaya mas maganda, whenever you come out, galing trabaho, galing abroad, o galing sa bakasyon, pag uuwi kayo, huwag yung mga mali ang hanapin nyo. Ano ba itong mga damit na ito? Ang dudumi, iniwan kong ganito pa rin, ganyan. Yung ganun, wag. Try to compose yourself. Why? Because it will touch people pagka you came back, ang dala mo, positive. Kaya I decided many days bago ako bumalik, I need to come back and to thank God for what went right. Maraming salamat that we have volunteers and leaders and pastors na naiwan sa church kahit wala ako. Kasi kung wala yon, what will happen? Anong mangyayari? Kaya kayo mga nanay at tatay, kung meron kayong mga ate na mga iniiwan, mga kasambahay o mga kamag-anak na napag-iiwanan nyo kahit papano, ang hirap kayang maghanap ng mga makakasama sa bahay. Kahit may mga agency na makukuhanan nyo, mababayaran nyo para alagaan yung mga maliliit, kung meron kayong mga kamag-anak na nagsisipag-alaga ng inyong mga anak, naku, pasalamatan nyo sila ng sobra. Kung di nyo sila kayang swelduhan, ilibre nyo man lang kahit papano. Well, kasi may mga tao nga babayaran mo na pero aabusuhin pa yung mga bata eh. Ang hirap, hindi mo kilala. Di ba sabi nga, di ba, kamag-anak mo nga niloloko ka pa eh. E di lalo na yung hindi. Kaya pasalamatan nyo yung mga naiiwan sa bahay pag wala kayo. I-check nyo sila. Pag uwi mamaya kung meron kayong mga kamag-anak, kahit di nyo kamag-anak, tapos napag-iiwan, halimbawa, nandito kayo ngayon, may tao sa bahay, pasalamatan nyo. Pasalamatan nyo sila, sabihin sa, alam mo, thank you kasi napag-iiwanan kita. Ibig sabihin, napagtitiwalaan kita. Yung absence ko, at yung absence nyo, actually ngayon na-realize ko, yung pagwala ko sa church, pag absent ako dito, it reveals kung ang isang church is built on inspiration or convictions. Yun ang nire-reveal ng absences. Pag nawala ako, makikita mo ang church ba, kaya lang nandyan kasi inspire sila, o nandyan sila kasi yung convictions nila, kahit anong mangyari basta aatin pa rin ako. May bigas o wala, aatin pa rin ako. Amen? Merong mang aircon o wala, aatin pa rin ako. Meron man blessing o wala, aatin pa rin ako. Doon mo makikita, ang isang tao, pag nawawala na yung mga absences or mga things sa bagay na ine-expect nila at they show up pa din, it shows convictions. Yun talagang from their heart na hindi yan ang dahilan kaya ako nandito. Nandito ako para sa Panginoon. Alam mo, hindi na inspiration yon, convictions na yon. That is why gusto kong simulan ito sa salitang, this church is built on Christ, not on person. Ang church natin po, nakabuilt kay Christ. Ibig sabihin, ang nagpag-grow, ang nagtatag, at ang patuloy na nagpapag-grow sa church na ito, walang iba, kundi si Kristo. Siguro kaya nag-grow yung church kasi magaling mag-preach yung pastor, hindi po yun totoo. Siguro kasi magagaling yung kumakanta, magagaling yung mga musicians, meron silang mga ganito, may ganyan, hindi yun totoo. Tignan nyo yung verse. 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7. I planted the seed in your hearts, Apollos watered it, pero it was God who made it grow. Magpipreach lang ako, ang gagawin ko, magtatanim ako ng mga binhi, ng mga seed sa mga puso ninyo. Tapos susundutan yan minsan ni Pastor Jade, susundutan yan ni Pastor Celso, babanatan ni Pastor Irene, magpipreach ito, iba-ibang mga tao. And then minsan ang magdi-deliver ng message, mga leaders, mag-i-speak from different sa Empower, sa Connect, sa Youth Arise, iba-iba. Ang nangyayari, may magtatanim, may magdidilig, pero ang nagpapalago pa rin ng mga tao, si Lord pa din. Para walang mag-iisip na dahil sa'yo. Amen? Alam nyo ba, lahat po tayo dito replaceable. Pag sabing replaceable, anytime, pwede kang palitan. Pwede ba sabi mo sa katabi mo yon?
kaya kitang palitan. Kaya dapat alagaan talaga natin ang isa't isa. Alam niyo ba, pwede ako mawala sa buhay niyo? Kaya dapat alagaan niyo yung pastor niyo. Dahil pwede rin kayo mawala sa buhay ko. Kaya dapat alagaan ko din kayo. So the point is this, we have to take care each other. Kailangan natin alagaan ng isa't isa. Kasi that is where actually building comes. Hindi yung gusali, yun yung talagang pagtatayo ng totoo. Mapapansin nyo ang church na strong o healthy, hindi dahil maraming tao. The strongest church are not those with best preachers, are not those with best singers, pero those with deepest roots. Yung kaya nandito kasi nag-ugat na talaga. Kahit anong lakas ng hangin ng bagyo, hindi sila natutumba, nadadala, nasisiklot, kasi nga, yung kanilang ugat, deeply rooted, grounded in the love of Christ. Kumbaga, kaya kayo nandito sa church, hindi dahil sa preacher, sa pastor, sa tao, sa nag-invite sa inyo. Ito yung mga moment, yung time, that what we want from people, yung sasabihin mo sa dati lagi ka ini-invite Ililibre ka pa para lang makikiusap pa sa'yo para sumama ka sa church Ang maganda, dadating yung point na sasabihin mo sa kanya, sige na, huwag mo na ako invite next Sunday baka mauna pa ako sa'yo doon. Alam niyo kung ano nangyayari? Yung ugat nun lumalalim na. It's becoming more rooted, solid na yon. Kaya yun yung mga tao na pag may problema, may bagyo, mayroong mga unnecessary, mga pressures, nakaka-stood up sila. Kasi hindi sila nakadepend na sa tao. Ito yung mga masasabi mo, kaya nang lumakad ng anak ko Kaya niya nang tumayong mag-isa. When people are attached to people, pag nawala yung people, laglag siya. Pero when people are attached to Christ, leadership becomes blessing, hindi dependency. You know, ang dream ko ngayon, yung lahat ng inyong faith, dreams, believing, knowing, lahat naka-attach kay Christ. Hindi sa kahit na kaninong tao, para, alam niyo kung bakit maraming tao humihinto? Kasi nakatingin sa tao. Pag na-offend sa tao, hihinto na siya kasi na-offend siya sa tao O pansinin niyo, ilan tayo dito? Marami to Lalo pag pinag-combine mo lahat yung services natin, we are 1,000, we're talking about 1,000 people. Minsan nagtampo ka kay Aida, kay Lorna, kay Fe. Minsan nga kay Aida lang Pero iiwan mo na yung libo-libong tao dahil kay Aida. Di ibig sabihin, you are attached to that person. Dahil nagtampo ka sa kanya, you will leave the whole church. Hindi naman si Aida lang yung church. Ang dami naman natin dito. That is why what we want, yung attachment natin, emotionally, yung attachment natin, spiritually, or growth natin, laging kay Christ. Para kahit minsan, hindi kayo na-smilean, minsan hindi kayo kay Aida, kay Lorna, Ofe, nagtampo. Alam nyo kanino? Kay Pastor Herbie. Bakit nagtampo? Hindi niya po ako kasi nakamayan. Huwag kayo mag-alala. Pagka kayo nagtampo at hindi ko alam, wala akong magagawa. Pero pag nagtampo kayo tapos alam ko, magsusorry ako sa inyo. Halimbawa, nagtampo ka sa akin dahil di kita nakamayan. Kada linggo araw-araw kitang kakamayan. Huwag ka lang magtampo. Huwag ka lang magtampo. Aabangan kita lagi nasa na yun. Ayun. Kakamayan kita. Ayan check na tayo. Para lang huwag tayo magtampo. Kaya lang, ang mangyayari, lagi kang aasa doon. Hindi ka mag-grow. That's why ang attachment natin must be in Christ. Kaming mga pastor, sa totoo lang, steward, not foundation. Sana maintindihan nyo na we are all steward. Napagtiwalaan lang tayo. Napagbigyan ka lang ang tawag. Halimbawa ko, nagkakaroon ako ng influence. Alam nyo kung anong meron sa akin? Ang tawag dun shared influence. Si Lord yun. Binigyan ako ng delegated authority, pero hindi ako yung may authority. It was only delegated. Ang influence shared lang. Kaya walang magyayabang, magmamalaki na ikaw yun Ikaw kasi yung nagpalago, ikaw kasi yung nagganito. Walang dapat ganon. Why? Lahat po ito collectives. Naisip nyo ba kung ikaw lagi talaga yung magaling lang? Ikaw yung magpipreach, pero ikaw din yung nasa audio? Paano yon? Tapos halimbawa ako nagpipreach, ako din yung usher.
So tatakbo muna ako doon, magagaganyan, tapos babalik ako dito ngayon. Magpapaupo. Walang, kaya alam nyo, every joint supply, bawat parts, nag-share. Yung katabi mo, hindi nyo alam, yan yung mga missing puzzle. Parang sa isang puzzle, alam nyo, pinaka-worst sa isang puzzle, buo na lahat, may isang kulang. Pag nawala yung isa, hindi ka makakatulog doon. Merong isang sign ng autism, may ganun eh. Pag may binubuhos ang puzzle, alam mo kung ano magpapawork sa kanya, magwawala siya ng sobra pag hindi niya nabuo yung puzzle. Kakalma yung brain niya pag nakita niyang, ay, kumpleto na. Sana ganun tayo, no? Hindi sabi maging autistic tayo. Pero sana ganun yung feelings natin na kapag may kulang na isa, nasasaktan tayo. So, sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa akin. Gusto niyo malaman ang mga matured people? Ang maturity, paano masusukat? Maturity is seen, kailan? When no one is watching. Ito lagi kong dasal ngayon. Kaya nung year 2025, last year, ang binigay sa atin na word ni Lord, in pursuit of maturity. Minsan nga nagtataka na ako bakit yun ang binibigay ni Lord Kasi siguro yun ang dinidesire ng pastor. Ang madalas ngayon maririnig mo, unstoppable, triple grace, unmerited favor, acceleration, double blessing, ang gaganda Pero ang binibigay sa atin ni Lord, maturity. Ngayon naman 2026, responsibility. Kasi nakita ko, kahit makuha talaga natin lahat ng mga blessings na yan, pag di ka matured, mawawala din Tama po ba? At ang maturity, when no one is watching. Pag wala si pastor, you're performing your duty, your tasking, matured yun. Pansinin niyo ho, pag may mga anak kayo sa bahay, tapos naiiwanan mo na siya ng labada, naiiwanan mo siya ng pagluluto, naiiwanan mo na yung si kuya, si ate, maganda nga si bunso, kaya alam niyo yung mga anak-anak niyong maliliit, ngayon pa lang turuan niyo nang maghugas ng pinggan, maglaba, magluto. Kasi kapag nasa ibang bahay na yan, makikisama, kakainisan siya. Kasi na hindi marunong magluto, na hindi marunong maglaba, na hindi marunong Kaya alam niyo, it's a training actually yan for the future of your children. Huwag niyong ispoilin na hindi niyo sila bibigyan ng mga gawaing bahay. Bayaan silang maglaba ng mga brief nila. Bayaan silang maglinis ng mga kwarto nila. Why? Because it helps them. Ang spiritual maturity, doing the will of God even when no one is checking the attendance. Ang marami mga alam nyo nangyayari, pag nalaman nilang wala si Pastor Herbie, wala si Pastor Jade, o wala yung ibang mga pastor na naka-under hindi sila a-attend ng church. Kasi wala ka naman Ito yung mindset na binubunot ko ngayon sa bawat isa. Na kahit wala yung tatay, dapat lalong nandun yung anak. Pag wala yung leader, sino pang tatayo? Wala na yung leader, tapos mawawala ka din. Di dapat ngayon, mas lalo kang kailangan dun, di ba? Kasi wala nga kasing tatayo talaga. Kaya kung kinikerry mo yung heart ng tatay o ng pastor, you will be there for him, on behalf of him, or on behalf of her. Ibig sabihin, pag wala yung pusa, dapat ang daga, hindi lumalabas. Hindi, walang pusa, lahat ng daga, labasan. Dapat, when the pastors are out, the father of the house are out, kahit sa mga bahay nyo, i-apply nyo to. Sabihin nyo sa mga anak nyo, anak, baka naman pag wala ako, kung sino-sino na ang dadalin mo sa bahay. Baka naman pag wala ako, lahat na kung ano-ano mga kabalbalan ng paggagawin mo sa bahay. Ibig sabihin, pag wala ako, ibig sabihin, ikaw ang tatay. Pag wala ako, ikaw ang responsible sa bahay. Pag wala ang tatay, ang leader, kayo ang tumatayo. Kaya lang kailangan maging sense of responsibility for everyone. So ang spiritual maturity, kahit walang nakakakita, nandyan yan. Bakit? Because faith that only functions over supervisions is childhood. Alam nyo, yung faith na kailangan isusupervise lang bago mo gawin, yung faith na kailangan, kaya hindi ako fan yung sabay-sabay kayo, tatapusin yung Bible. Hindi ako fan kasi kaya mo lang babasahin yung Bible kasi may mga may mag-check Kaya ka lang magdadasal kasi merong mga mag-check Ang pinaka-the best na gawin nyo, alam nyo kung yung personal mo mismo. Yung ikaw mismo, gustong-gusto mo kahit walang nag-check. Alam nyo, pinaka-most trusted people na you will want to meet,
are those people that doesn't need to be guided or to be checked. Yung magugulat ka, ipe-present sa'yo, tapos na. Naku, sarap kasama ng mga ganon. Na hindi mo laging minomonitor. Kasi ang totoong discipleship, consistency, hindi convenience. Yun ang totoong discipleship. Consistency. Tuloy-tuloy lang siya. Kahit anong mangyari. Sa negosyo, sa church, sa bahay, consistent. Hindi kailangan laging i-check, hindi kailangan lagi mong hahanapan, hindi mo kailangan lagi mong tatawagan. Pansinin niyo, di ba naiirita na rin kayo pag lagi kayong tinatawagan? Nasaan ka na? Anong oras ka uuwi? Ano ginagawa mo? Anong kinakain mo? Ano suot mo? Nakakairita kaya yun. Hindi kasi ganun ang love eh. Love is trust. Yun lang, sige, basta I trust you. Minsan enough na yun eh. Kasi ikaw naman, dahil pinagtiwalaan ka, ayusin mo. Hindi kailangan lagi ka na lang chinecheck. Why? Consistency is very powerful. Alam nyo bakit? Minsan matetest nyo dati, nakita ko yan eh. Biglang nagkaroon ng power interruption, nag-blackout sa church, walang kuryente, ang bibilis ng media tsaka ng audio. Nakapaglabas ka agad ng speaker in a minute. Parang walang nangyari, tuloy-tuloy. Why? That is a result of consistency. Mga tuloy-tuloy na mga problemang nag-arise, alam na nila gagawin eh. Susolusyonan na nila eh. Kasi nga, consistent sila eh. Alam nila, pag nangyari ito mangyayari. Kaya nung nangyari yun ang gagawin nila. Nasanay sila. So, hindi sila affected basta-basta. Kaya alam nyo, gustong-gusto ko, when people are traveling, kaya naman ako may ganitong klaseng mindset, nabigyan ako ng chance ni Lord at dinisire ko din na makapag-travel so that I can see different culture, tradition, habits, ways, system, management, admin, leadership. Nakita ko, ganito pala, ganyan, dapat ganito. Ang nangyayari ngayon, dahil pinapayagan nyo akong makatravel, lumalaki ako ngayon on the inside, at yun naman yung ibinababa ko sa church. Alam nyo, tingnan nyo ito ngayon. Yung table na yan, sa bawat pastor ay may table. Nakuha ko yan eh. Pagdating ko doon, oo nga, no? Dapat nga, mas maganda kung ang pastor may table sa gilid na nilista ko. Nangyayari na ngayon dito. Hindi, sa dami ng nilista ko, hindi nyo alam, pati yung magiging background ng PowerPoint natin, o ng worship natin, pati yung flow, mamaya, everything. Kaya alam nyo, nag-grow on church, kasi nag-a-absorb ako dahil nire-release nyo ako. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan nyo naman yung inyong katabi. So, leadership may travel, but covering remains. Maaring nagta-travel ako, nagta-travel ang leadership and other pastors, pero yung covering, nandun palagi yon. Wag nyo lagay sa isip nyo, pag ito nawala, woo! Alam nyo, hindi kayo mapagkakatiwalaan na next time. Ang maraming tao ganito, pag nawala yung supervisor, at saka ngayon magwawalwal sa trabaho. Pag nawala yung mag-check, at saka ngayon iwiwindang yung mga trabaho. Kaya akala nila, nakakalusot sila dun sa checker, nakakalusot sila dun sa kanilang high ranking or yung boss nila, pero hindi nila alam, ang mas tumitingin ang Diyos. Si Michelangelo, makakakita siya ng malalaking mga tipak na bato. Makikita ng mga tao, tipak na bato, pero siya makikita niya angels. Doon sa mga tipak na bato. Uukitin niya yon. Uukitin niya. Tapos pag naukit na, as a sculpture, lalabas yung angel. Pero nung una, isa siyang malaking tipak na bato. Nung tinanong siya, bakit mo ginagawa? Kasi sabi niya, iba kasi kapag ang tumitingin, ikaw kasama ang Diyos. Siya din yung nagpainting naman sa St. Sistine Chapel sa Rome. Yung St. Sistine Chapel, yung pinakaibabaw, yung pinakasulok-sulok, wala nang makakakita nun kundi mga ibon lang. Pero pag pumanik ka, gumamit ka ng malaki hagdanan, pag sinilip yung kasulok-sulukan, may mga nakapaint doon na mga design pa rin kahit hindi na makikita ng tao dahil nasa baba ka, nandun sila. Pero tinanong, bakit pati sulok na sulok, grabe mong ayusin yung painting mo, yung design mo, yung art mo from there. Hindi naman nakikita ng tao. Yes, but God sees it every day. Pero nakikita kasi ng Diyos eh. So whenever leadership travels, people who will be left, whenever your boss are out, whenever your parents are out, you must be more faithful. Dapat mas maging faithful tayo, mas magiging active tayo kasi walang nakakakita pero yung totoong nakakakita behind, tinitignan ka.
How are you gonna be faithful? Kaya pansin nyo, marami mga relasyon ang nawasak kasi nung wala nang nakatingin. Bakit marami mga negosyo ang sumadsad? Kasi wala nang nag-check eh. Alam nyo, pinakamaganda, dadating sa punto na hindi mo na kailangan i-check yung banyo, i-check yung ganito, i-check. Kasi pag tinignan mo, nasanay ka ng lagi na lang nagkaroon sila ng own checking. Hebrews 13:7. Napaka-importante ng leaders. Remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow their example of their faith. Alam nyo, nung nandun ako sa South Korea, isang bagay sobra kong na-appreciate. Kasi hindi lahat makakaalala sa iyo eh. Pag chinek ka, yung biglang sinabi sa Pastor Herbie, yung boses mo, i-take care mo, tapos may nag-chat sa akin, gusto ko pong malaman, ingat po kayo sa biyahe, pinagdasal ko po kayo. Nagre-reply ko, I really appreciate this. Kasi wala kang idea how it touches me. Paano ako na-touch nun? Na naisip mo ako kahit nandun ako sa ibang bansa. Yung sinasabi, remember your leaders. Sa isang translation, pray for your leaders when they are out. Why? Because they have been thinking of the Word of God. Alam nyo, ang laki ng effect nun sa mga taong nakaalala. Una, it shows your personality traits, your behavior, your character. Pangalawa, it shows your love and appreciation. Si Lord, siya ang gaganti nun. Why? Ang spiritual covering, hindi proximity, kundi alignment. Ano ibig sabihin nun? Hindi kailangan lagi kayong malapit. Hindi kailangan lagi kayong magkatabi, magkasama. Ang kailangan lang, kahit nandito ka, nandun siya, ang puso nyo aligned. Kaya sa akin, walang problema kung lagi kayong wala dito, basta ang puso natin laging aligned. Kumbaga, kahit di tayo magkasama, alam mo, yung tibok ko, tibok mo, parehas eh. Alam mo yung kinaiinis ko, kinaiinis mo rin eh. Yung kinatutuwa ko, kinatutuwa mo din eh. Yung passion ko in serving people, yun din ang passion mo in serving people eh. Ibig sabihin, our hearts are aligned. So hindi kailangan lagi tayong magkasamang kumain, magkasama sa office, nag-uusap palagi. Hindi palaging ganun eh. Because we cannot do that. So pag sabing proximity, kalapitan. Pero pag sabi pong alignment, magkasama kayo, magka-connect kayo kahit malayo kayo sa isa't isa. At yun ang nangyayari dapat sa mga nanay at tatay pag malayo yung mga anak. Kumbaga, parang ganito. Pag ginawa ko ito, alam kong hindi matutuwa ang nanay eh. Pag ginawa ko ito, alam kong ikasasama ng loob ng tatay. Pag ginawa ko ito, kahit di ko sabihin sa kanya, nasasaktan ko siya eh. Alam niyo kung ano yun? Alignment yun ng heart. Na kahit di kayo magkasama, kahit di mo sabihin sa kanya, alam mo, pag nalaman niya, masasaktan siya. At pag hindi niya nalalaman, nasasaktan ka. You know what I pray for everyone here? Na dapat, kahit di malaman ng mga tao na masasaktan mo siya, ikaw na yung unang nasaktan. Ibig sabihin nun, naka-align yung heart niyo. Nasabi na pa, nalaman pa niya, di lalo na siya nasaktan, pero bago siya masaktan, nakuha mo na yung sakit. Kaya ang gagawin mo tuloy, because you are aligned together, wag na lang gawin. Ang authority ng father, ng leader o ng pastor, does not end when he leaves the room. Why? Kasi meron ka ng value na na-built, na iniiwan mo doon sa bawat bahay, sa bawat trabaho, sa bawat opisina, sa bawat relasyon. So, ibig sabihin, hindi dahil umalis yung isa, umalis na yung tatay, wala na yung authority. It doesn't leave the room. Parang ganito. Kahit mawala ako, for example, ng ilang buwan sa NLT Tondo, nobody can take away the father of the house. Nawala lang ako bilang physical, yung presence ko nang wala, pero yung heart ko, in this church, nandun pa din. Huwag kayong ma-insecure. Huwag kayong ma-insecure pagka halimbawa, merong pumalit for a while sa inyo. Talagang ganon. Dati ako lagi nakaupo dyan, bakit siya na ngayon nakaupo? Una, walang pangalan mo yung bangko na yan. Kaya talagang dapat lagi kayong ready na you will always be replaced. Pero huwag kayong mag-alala, pag ang iniwan mo kasi, pwesto sa puso nila, hindi pwesto sa lugar na yan, hindi yun mananakaw ng kahit na sino. Kaya ako hindi ako may insecure eh. Alam ba, I'm not the pastor of the church anymore. Nung dating ang wala akong opisinang established, hindi ako na insecure eh. Why? Kasi alam ko, ang opisina ko nandito sa puso ng mga tao. Kaya kahit wala akong opisina nun, hindi ako insecure. Kaya ikaw, ang ginagawa mo, sinisecure mo yung office mo sa isang facility, sa isang place, sa isang posisyon, hindi sa puso. Kaya ang daling nakawin eh.
Pansinin niyo yung mga tatakbo sa eleksyon, pag hindi sila naging leader sa puso, nandun na sila sa posisyon. Pagkatapos nun, nakalimutan na sila. Pero pagka naging leader sila sa puso, kahit wala na silang posisyon, leader ka pa rin nila. Amen? Build that into hearts of the people. Ang nangyari, nakita ko, hindi kala ko, iba naku, kailangan makasurvive kayo ng 2 linggo sa akin, hindi. What I have seen, hindi kayo surviving while I was away, pero you are standing. Ang sarap nung ganon. Na umaalis ka, hindi ka na kakayanin kaya nila. Alam nyo, kaya meron kong peace in heart and mind. Kasi alam ko, hindi ang tanong kung kakayanin ba Ang tanong ko sa sarili ko kung i-enjoyin ba nila Kasi yung kakayanin, given sure na yun Sure na nakakayanin nyo Ang masarap na lang makita, alam nyo kung paano nyo i-enjoyin. Alam nyo, masarap sa bahay, pag iniwan nyo, hindi ka natatakot kung kakayanin niya. Alam nyo, sa mga magulang, ito yung pinakamagandang bagay. Na yung mga anak mo, pagka iiwan ka na, magpapakasal na, bubukod na sa'yo, lilipat na ng ibang bahay, madidistino sa malayong lugar, alam nyo kung anong magandang nasa isip mo, hindi itong kakayanin kaya ng anak ko. Di ba nakaka-scary yun? Ang maganda mai-enjoy kaya ng anak ko. Kasi for sure, kakayanin niya. Pero mangyayari yon saan? Kapag ka na-build mo, yung pag nawawala siya, nare-raise mo siya. Kaya huwag kayo palaging matakot pag may mga taong nawawala sa buhay nyo. Ibig sabihin, nire-raise lang kayo ni Lord. Amen? Pag kayo nawawala ng sweldo, huwag kayong matakot Pag nawawalan kayo ng pera, huwag kayong sisimangot agad. Alam niyo kung bakit? Nire-raise lang ni Lord, how are you going to articulate? Ito yung feelings na yun Kasi alam niyo ba, iba-iba ang feelings ng grief, ng loss, ng sadness, ng loneliness, ng abandonment. Iba-iba yun Kaso kailangan mo siyang ma-distinguish. Ito pala yung feelings ng loss. Ito pala yung feelings ng hurt. Ito pala yung feelings ng binitray ka, nireject ka. Pag nadi-distinguish mo alam mo kung paano ka magre-react. Kaya pag nawawala na kayo, alam nyo magandang gawin, pag may mga bagay na nawawala sa buhay nyo, kahit tao, feeling nyo ina-abandon kayo, huwag nyo iisipin yun. Hindi kayo ina-abandon because you will never be abandoned. We have Daddy God. Pero ang lagay nyo sa isip nyo, mukhang nire-raise ako ni Lord ngayon to be a better person. Amen? Why? Ang joy ng pastor o father is to see a standing church. Ang goal ko, alam nyo kung makita na kahit mawala ako ng ilang buwan yung church, mag-grow. Why? Because it's a standing church. Bakit? Kasi ang joy ng pastor, hindi lang siya needed every Sunday. Kundi, nakikita niya, yung believers, yung mga Christians, are living the word every day. Yung kumbaga, kahit di mo siya makita ng Sunday, tiwala ka na. Alam niyo, may mga tao dito sa atin, kahit wala ng Sunday, panatag ako. Why? Kasi I know them Alam ko, itong mga tao to kahit wala ng Sunday, I know that they are doing the good things. Kaya lang wala yan kasi may trabaho lang. Kaya lang wala yan kasi masama ang pakiramdam. Kaya lang wala yan kasi nagbabakasyon, nag-i-enjoy. Hindi sumasagi sa isip ko, kaya wala yan kasi nagtatampo. Kaya wala yan kasi nanlalamig. Kaya wala yan kasi napapagod na sa church, napapagod na sa service sa mga tao. Ayoko maisip yun Kasi may mga tao kung yun ang nasa isip, kaya lang wala sa church kasi wala talagang pakialam yan sa church. May ganun akong tao in mind Kaya wala dito yan kasi talaga namang wala ka namang maaasahan dyan Pero I have many people in mind, kaya wala yan, nasa bakasyon yan. Kaya wala yan, nagtatrabaho yan. Kaya ang sarap nun sa akin Ang sarap kaya pag wala kayo dito, nasa Boracay kayo. Kaya ba't wala siya? Nandun po sa sementeryo, nakaganon. Masarap maisip pag wala kayo dito, nandun kayo nakataas ng paa sa duyan, sa ilalim ng buko na puno. Umihigop ng mango juice sa tapat ng kanal. Nagbabakasyon kayo kasi nung wala kayo dito kasi bakit? Nakakompine po, pastor. Ino-operahan po ngayon, namimilipit po sa cancer. Ayaw natin nun. Amen. Ang sarap na ang church makaka-worship without me. Ang sarap na ang people makakapunta ng church without you.
Sa mga anak na laging pinipilit ng nanay bago pumunta dito, sabihin sa mga nanay nyo, Nay, tama na nga yan, ako na ang pupuntang mag-isa. It's time to be like that. Why? If a church can worship without me, Christ is truly the center. Alam nyo, pag pupunta kayo dito, kahit wala yung mga pastor nyo, Christ is truly in your heart. Alam ba, pupunta kayo dito kahit walang bigas, Christ is truly in your heart. Doon makikita na hindi na to, hindi na dahil scholar to, may makukuhang allowance, kaya kailangan magsimba. Pag wala na sa isip nyo, damang-dama na, si Christ na yung nasa puso niya. Amen. Last. Siguro iniisip na iba sa inyo, bakit nung nakaraan ang iksi-iksi lang mag-preach, ito ang haba? Moving forward together is very important. Kailangan mag-move forward tayo together. Hindi po pwedeng, yung iba mag-move forward, ikaw maiiwan. Kailangan sabay-sabay tayo. And we don't move forward as a fans of a pastor. Yung iba masyadong nakatingin sa pastor. Masyadong ina-expect niya, inaabangan niya. What we want is to be a followers of Christ. Alam niyo ba, God can speak not only to me, God will also speak to you. God will speak not only to the pulpit. Alam niyo, minsan nagsasalita ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng pastor ng mensahe. Nagsasalita siya, one time may magpapakamatay na. Alam niyo kung ano pumigil sa kanya sa pagpapakamatay? Nagko-commute siya sa bus, papuntang Alabang Skyway. At habang nandun siya sa bus, may malaking karatolang kulay itim lang na billboard. Nakalagay doon, talk to me. Tatong tuldok, tok, 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 God. Karatula lang, talk to me. And then, God. And then it speak to his heart. Tumulo yung luha niya. Walang pastor noon, Nakaupo siya sa bus. Narinig niya lang, nabasa niya lang, na nandun si God willing, waiting for him to talk to him. Magsasalita si Lord kung minsan, alam niyo kung saan, sa mga pains and suffering. Minsan pag nagugutom ka na, maalala mo si Lord. Minsan kapag nagkaroon kayo ng mga pagkukulang, pagkakasala, maalala niyo si Lord, nagsasalita sa'yo na, balik ka na anak. Sumisigaw sa puso mo, hindi ka kinukondem, pero nire-remind ka. Minsan nga, pagka kayong mga mag-asawa, hindi kayo magkasundo, God's there speaking. Reminding you, see, this is what love means. See, this is what forgiveness means. This is what understanding means. So God will speak not only in a person, but in a situation. Magsasalita sa kondisyon ng mga buhay natin, sa sitwasyon ng mga mag-asawa, sa sitwasyon ng pamilya nyo. Hindi palaging pastor ang kailangan. Kaya ang church, ang kailangan talaga, alam nyo kung ano? Kristo. Hindi pastor. Why? This house is not built on sermon alone. Ang house na ito is built by a surrendered lives. May mga nagsuko ng buhay May mga nagsabi, Pastor, I'm with you. Magsaserve kami, magbo-volunteer kami, kaya ang church nag-grow. And then, tsaka pa lang nandun yung importance ng pastor. Pero hindi si pastor ang dapat superstar o sikat. Si Jesus at lahat tayo na nandito, special, mahalaga. Amen? Kaya palagi pong lagay nyo sa isip ninyo, whenever you are alone, never think that you are abandoned. Pag may mga nawawala sa buhay nyo, halimbawa, nawala ako ng one Sunday, huwag kayo mag-alala. The church will be much more better anointed. May gagaling, may mabibless. Dalawang Sunday nang wala, huwag kayong mag-alala. Lalo kayong ma-excite. Grabe, ang ganda pag nawawala si Pastor Herbie kasi nakikita natin different giftings and skills, anointing and character. Nasa-celebrate lahat yung uniqueness. Pagdadating yung time na ang mawawala na sa buhay nyo yung mga magulang nyo. Mawawala na sa buhay nyo yung inyong mga anak. Mawawala na sa buhay nyo yung negosyo. Yung pera, o yung dating meron ka, biglang mawawala. Suddenly remind yourself ng teachings na ito. Pag may mga bagay na nawawala, the Lord wants me to stand on my feet. Pinatatayo ako ngayon ng Panginoon sa sarili kong paa. Inaalis niya yung total dependency on men. Sinasanay ako ngayon ni Lord na mas maging matibay, matapang. Amen? Ito ho ang tandaan nyo.
Ano man ang mawala, sino man ang mawala, ang Panginoon po hindi mawawala sa buhay nyo. Trabaho man yan. Kung mawalan kayo ng trabaho, huwag kayo magwala Kung nawalan kayo ng trabaho, kung nawalan kayo ng mahal sa buhay, huwag kayo magwala. Kung may mga nawawala, kasi lahat ng nawawala, alam nyo kung ano ibig sabihin. Because it shows, it proves that everything is temporary. Lahat po ng bagay sa buhay natin, temporary lang. Huwag kang mag-assume na permanente yung bagay o tao na yan sa buhay mo. Mawawala po ako sa church na ito. Other pastors will lead. Mawawalan po kayo ng negosyo. Mawawalan kayo ng mga anak. Pag ikakasal na yan. Or kung minsan, sadyang kailangan mawala kasi niloko ka o niloko mo. Everything can be lost. Ang ganun kabilis. Pwedeng mawala po yung mga bawat bagay sa buhay natin ng ganun kabilis. But the Lord is telling you, be strong. Much better persons are coming. Better business are coming. Better days are coming. Why? Because the best is yet to come. Paparating pa po ang mas masasayang mga bagay sa buhay natin. May mamimiss talaga kayo. Pero hindi kayo mamimiss ni God. Baka mag-iba yung meaning. May mga bagay po talagang mawawala sa inyo. Pero hindi kailanman mawawala sa inyo ang Diyos. Kahit pa nagkulang kayo, kahit pa nagkasala kayo, kahit pa sinusumpa nyo na ayoko na sa Diyos, God will always be with you. No matter what happened. Lagi kayo sasamahan ng Panginoong Diyos. Amen? Tayo tayong lahat. Why don't we sing this song? Every head bow and eyes closed. Lord, thank you. Thank you. Palagi mo kaming nire-remind sa tuwing lumalayo kami, nakakalimot kami. You're always, Lord, speaking to your people, not only to the pastors, but through many ways, through many things, we were being reminded, Lord, ng love mo, ng mercy mo, ng faithfulness mo. Salamat po. Kaya naman, sa oras pong ito, Ama, binubuksan namin ang aming puso't isip at nire-remind namin ang aming sarili na ang aming pananampalataya kay Kristo nakafocus, Lord. Yung aming pong healing, yung aming pong success, everything, Lord, na meron kami, naka-attach ito kay Kristo, Panginoon. Kaya we will not gonna be easily offended. We're not gonna be easily distracted. We will not going to be easily, hindi kami basta-basta susuko na lang, titigil na lang, Lord. It's because, Lord, you are with us, you are for us, and you are in us. Kaya salamat po. Salamat sa pagpapalakas. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa kagalakan. Pwede ba lagay natin kami natin sa dibdib natin? Pag pinapagawa ko ito is because it's a sign of humility. It's at the same time a sign na we don't care about what people say and do, but sarili natin. Panginoon, turuan mo kami na mag-humble. Turuan mo kami, Lord, na mai-align sa iyo yung aming puso't isip. That whatever o whoever, anumang bagay, sino man ang mawala momentarily or temporarily sa buhay namin, we will always put our trust in you. We will always look to you, Jesus. We will always make sure that we will have the strength comes from your grace, comes from you, Lord, to move on. Lagi kaming may lakas, lagi kaming mayroong pag-asa, may pangarap, Lord, na palaging magsimula, bumangon, tumayo, at magsimula sa buhay na ito. And thank you, Lord, for that. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now, we can always say, Lord, we can always say, palagi kang nasa amin, hindi kami pababayaan, hindi kami iiwan man, Lord. Thank you, Lord. And Lord, we bring back to you all the glory, all the honor, power, and praise. We give you thanks in Jesus' name. Everybody shout and say,